kabsat, kumusta tayo amin? Tatangal daw ka tidat. Ang edad na po ng alaga nating itik ay isang buwan na po sila ngayong araw. March 28 kasi labas po ito ng February 28. Ngayon po titignan natin kung ilang sako pa po yung natitirang feeds dito sa imbakan natin. Siripan tayo ko kabsat. So, nung nag-order po kami ng feeds, ang in-order po namin ay 57 sacks. I-order me. So, atoy na ba? Dito po yung natitira. Mayroon pa pong 8 sako ng feeds. So, kung susamain po natin, nakakapagpaubos na po kami ng 49 sacks ng feeds. Ngayon po, susamain kasi natin kung magkano po yung naging expenses natin sa loob po ng isang buwan kakabsat. At kung gaano po yung naging resulta sa pagpipid natin sa ating mga alagang itik. Ayan. Ito ang kuha natin sa alaga natin ngayong March 28, 2024. At ikayo na lang po ang mag-observe sa kanila kung ano po yung naging outcome ng pagpapakain natin nung ginagamit nating feeding, plus i-discuss ko na rin sa inyo kung magkano yung naging gastusin natin dito sa loob ng isang buwan, plus yung disadvantage ng pagpapakain ng feeds at laklak, para alam ninyo yung magiging disadvantage nito at alam din nating kontrolin. Halimbawa makahanap po kayo ng ganitong feeding, or halimbawa makaranas din po kayo ng ganitong problema sa inyong mga alagang itik. Unahin ko na ang disadvantage ng pagpapakain ng feeds at laklak sa alaga nating itik. Ang disadvantage ng pagpapakain ng feeds at laklak base sa aming obserbasyon dito sa aming alaga ay kapag sobra-sobra ang aming pagbibigay ay sila ay nalulumpo o lumulupad dahil nagkakaroon sila ng matabang pangangatawan. Disadvantage naman ng gamit nating feeds ay ito ay napaka-quality feeds, kaya kailangan pakunti-kunti lang ang paghahalo natin sa pagkain ng ating alagang itik para hindi ito malumpo or lumupad, lalong-lalo na kapag hindi sila nakakakilos o nakakagalaw ng maayos sa kulungan na inilaan natin para sa mga alaga nating itik. Sapagkat masustansya na ang binibigay nating laklak sa ating mga alagang itik dahil ito ay mais rin. Ang pangalawang disadvantage na nakikita namin sa paggamit namin ng laklak dito sa mga alaga nating itik ay ang hindi namin paglaan o pagbibigay ng lokasyon na dapat flowing water sa mga alaga nating itik. So itong ginagawa namin ay naka-stagnant water siya. Nagdi-drain na lang kami kapag masyado nang mainit yung tubig niya at nagpapatubig ulit tayo. Kaya sa pag-aalaga ng itik, lagi nating tatandaan na dapat mapag-obserba tayo palagi para alam nating mag-adjust at alam nating kontrolin ang pagbibigay ng pagkain sa kanila. Lalong-lalo na kung hindi sila nakakakilos ng maayos sa kanilang kulungan dahil hindi naman ganun kalaki yung pre-provide nating kulungan para sa kanila. Katulad ng aming ginagawa ngayon, ito ay naka-confinement at hindi naman ganun kalakihan yung space na ibinigay namin sa kanila, kaya hindi sila gaanong makakilos. Ang benepisyo ng pag-aalaga ng itik na naka-confinement sa loob ng isang buwan ay dito natin nakikita yung pagkakapantay-pantay ng paglaki ng bawat isa. At sa ganitong pag-aalaga ay pwede nating ihiwala yung pinakamaliit na seho para pumantay siya sa paglaki. Kasi ito yung naobserbahan namin kakabsat. Inihiwalay ko yung mga bansot at ngayon ay humabol sila sa paglaki. Sa ngayon, ang ginagawa naming feeding program sa kanila ay isa sa morning at isa sa hapon dahil dinadiet nga namin sila para hindi sila lumupad. Dahil napuna nga namin na lulupad sila at matataba sila masyado, kaya
medyo nagbawas kami ng pagpapakain sa kanila. Matakaw na nga rin pala itong kumain. Kada magbibigay kami ng laklak sa kanila ay nakakaubos sila ng 3 kaban at naghahalo na lang ng kaunting feeds para hindi sila manibago. Sa maghapon ay nakakapagpaubos kami ng 6 na sakong laklak sa kanila. At hindi ko na rin ipinapaubos yung 1 kabang feeds sa isang araw para maiwasang sila ay lumupad. Siyempre, alam ko ring itatanong ninyo kung magkano ang naipakain natin dito sa alaga natin sa loob ng 1 buwan. Ang nakain nilang feed sa loob ng 1 buwan ay 49 sacks at ang bili natin sa kada sakong feeds ay 1,500. Ngayon, kukompute natin 1,500 multiply to 49 sacks ng feeds. Ang total amount ay 73,500 plus yung laklak na ipinakain natin dito sa alaga nating itik. Nakakonsume na ito ng 2,000 kilos ng laklak times 6 pesos per kilo ang bili natin. Umaabot na rin ang expenses natin sa laklak ng 12,000 pesos plus 73,500. Total amount of 85,500 na. Ito yung pinaka-total na naipakain natin dito sa mga alaga nating itik sa loob ng 1 buwan. Ang total heads ng siho na ito kakabsat ay 3,900 na babae at 1,200 na lalaki. Kaya malaki rin ang expenses sa pagkain dahil marami din po yung inalagaan nating siho. O kakabsat, uulitin ko, ibinabahagi ko ang vlog na ito hindi para magmayabang dahil wala naman tayong dapat ipagmayabang kundi para maging prepared kayo sa pag-aalaga ninyo sa pagpasok ng ganitong journey na ganito yung mga maaari nating maging expenses sa pag-aalaga ng seho. Oops, alam ko mayroon dito yung napapatano o napapaisip kung kumusta na yung for sale nating RTL. Sa ngayon po kakabsat ay hindi pa po namin naibebenta yung for sale nating RTL. Kung sakaling may nanonood dito na buyer ng itik o spatter ng itik ay pwede nyo na pong ispatan yung alaga namin. Mayroon na pong itlog yung alaga nating RTL. Bumutas na po siya. Located as of now ang alaga naming RTL sa Baligayan, Sangkintin, Pangasinan. At sa price naman po ng RTL, kung magkano po yung market price ng RTL sa market, ayun din po yung magiging market price natin sa alaga nating itik. Sa ngayon kakabsat ay hindi pa namin mailabas-labas itong alaga nating seho dahil kulang pa po kami ng manpower. Ito naman yung mga alaga nating barako. Hiwalay po ang babae at barako tsaka na lang po namin paghahaluin pag ililipat na natin sila para alam natin yung total heads na natira sa babae at total heads na natira sa barako. Hanggang dito na lang ang vlog nating ito kakabsat at kung bago ka pa lamang po dito sa ating YouTube channel ay inaanyayahan ko kayo na i-like, share, and subscribe na rin para maging updated kayo sa mga susunod pa nating upload patungkol sa pag-aalaga ng itik. Again, thank you for watching and see you again on my next vlog. Bye!